Matatag Curriculum, Araling Panlipunan 4, Quarter 2, Aralin 1. Napahahalagahan ang katangiang geographical ng bansa. Mga layuning pagkatuto. Natutukoy ang mga pinagkukunang yamang matatagpuan sa bansa. Gaya ng nagbibigay ang mga iba't ibang pinagkukunang yaman ng bansa. Naiisa-isa ang mga biyaya ng mga likas na yaman ng bansa. Naiugnay ang mga yaman ng bansa sa epekto nito sa tao at sa kanyang kabuhayan, kapaligiran at kultura. Tayo'y magbalik-aral gamit ang isang tala-larawan. Larawang 4, buong ideya dapat. Sa pamamagitan ng mga grupo ng 4 na larawan, tukuyin ang mga salita o ideyang inilalarawan na may kaugnayan sa napag-aralang konsepto sa heograpiya. Ano ang ipinapakita ng mga larawan? Tama, ito ay lupa. Ano ang ipinapakita ng 4 na larawan? Tama, ito ay tubig. Ano ang ipinapakita ng 4 na larawan? Tama, ito ay klima. Ano ang epekto ng katangiang pisikal o heograpiya ng bansa sa paglinang ng ating mga likas na yaman? Pangunahing sagot. Sa tingin ko, ang epekto ng katangiang pisikal ng bansa sa paglinang ng likas na yaman ay pinunang sagot. Sa pagtalakay namin ng aralin, aking napagtanto na ang katangiang pisikal ay may epekto sa paglinang ng likas na yaman. Pinunang sagot. Sa pagtalakay namin ng aralin, aking napagtanto na ang katangiang pisikal ay may epekto sa paglinang ng likas na yaman sa pamamagitan o paraan ng pinal na sagot. Pagkatapos ng pagtalakay sa aralin, sa kabuuan, ang epekto ng katangian ng pisikal ng bansa sa paglinang ng likas na yaman nito ay para sa ikalawang araw. May K ako sa iyo. Katanungan, kaalaman, at kamalayan. Para sa unang K, ito ay isang gampanin at gawain ng isang tao upang makatanggap ito ng kapalit na salapi o sweldo mula sa serbisyo o produktong kanyang ibinigay. Ito ay binubuo ng mga manggagawa, empleyado o trabahador. Halimbawa, ang aking ama na nagtatanim ng palay sa bukid ay isang blank. Para sa panuto, maaari pang magbigay ng iba pang pahayag o halimbawa ang mga mag-aaral patungkol dito. Para sa ikalawang K, ito ay naglalarawan sa mga makikitang katangian ng kalupaan at katubigan sa isang lugar. Ito ay tahanan ng mga iba't ibang uri ng hayop, halaman at iba pang species. Halimbawa, parati itong sinabi na dapat pahalagan ang inang kalikasan para maging mas maayos pa ang ating planeta. Para sa panuto, maaaring hayaan ang mga mag-aaral na maglahad o magkwento sa topiko kung saan mayroon silang may uugnay dito. Para sa ikatlong K, ito ay tumutukoy sa paraan ng pamumuhay ng mga tao na nagpapakita ng kaugalian, tradisyon, mga sining at iba pa.
Kakabit na dito ang mga iba't ibang pinagsama-samang pananaw ng mga tao sa kanilang lipunan. Halimbawa, gustong-gusto kong pinanonood ang piyesta o pagdiriwang ng blank dahil sa blank. Para sa panuto, bukod sa video, maaari pang magpakita ng halimbawa ang guro gamit ang naangkop na larawan. Para sa unang araw, ang ating bansang Pilipinas, lalong-lalo na ang kanyang heograpiya, ay natatangi dahil isa itong arkipelago na binubuo ng humigit kumulang na 7,000 na malaki at maliit na pulo. Dahil dito, hindi maikakailang ang bansa ay mayaman patungkol sa mga anyong kalupaan at katubigan. Bukod pa dito, kung ang ating titignan ang ating mapa at globo, ang Pilipinas ay tropikal na rehiyon na nakararanas ng 4 na klima ayon sa distribusyon. Ang unang uri ay maulan sa mga buwan ng Hunyo hanggang Nobyembre at tuyo naman mula Disyembre hanggang Mayo, gaya ng mga lugar sa Kanlurang Luzon, Mindoro, Palawan, Panay, at Negros. Para sa ikalawang uri, tag-ulan mula Disyembre hanggang Pebrero, halos walang tag-init at pinakamaulang buwan ay mula Nobyembre hanggang Enero, gaya ng mga lugar sa Catanduanes, Sorsogon, Silangang Albay, Silangang Quezon, Leyte, at Silangang Mindoro. Para sa ikatlong uri, tag-init mula Nobyembre hanggang Abril at tag-ulan ang natitirang buwan, gaya ng mga lugar sa lambak ng Cagayan, silangan ng Mountain Province, Masbate, Timog Quezon. At para sa ikaapat na uri, tag-ulan halos buong taon laging dinadalaw ng tag-ulan, gaya ng mga lugar sa Batanes, Hilagang Silangang Luzon, Timog Kanlurang Camarines Sur, Albay, Marinduque, Kanlurang Leyte, at Bohol. Dahil dito, malaki ang nagiging gampanin ng katangiang pisikal sa aspekto ng pang-araw-araw na pamumuhay tao at ganap sa buong bansa. Iugnay natin ang mga konseptong ito sa mahalagang K sa Araling Panlipunan. Ang heograpiya at ang kabuhayan. Ang agrikultura ay isang agham, sining at gawain na pagpoproduce ng pagkain at mga produkto mula sa pagtatanim at pag-aalaga ng hayop na tumutugon sa pangangailangan ng tao. Dahil sa lawak at dami ng lupain ng bansa mula sa pagiging arkipelago nito, nabibilang ang Pilipinas bilang bansang agrikultural. Dahil dito, kinikilalang ang mga kalupaan at katubigan bilang nagbibigay kabuhayan sa mga mamamayan. Narito ang ilan sa mga kakikitaang balita o isyong may kinalaman sa ugnayang anyong tubig at lupa sa kabuhayan ng mga tao. Bukod sa anyong lupa at tubig, ang natatanging katangian rin ng Pilipinas bilang isa sa mga bansa sa tropikal na rehiyon ay maaaring kakitaan rin ng epekto ng klima o panahon ng bansa sa maaaring kabuhayan ng mga mamamayan. Suriin ang pahayag na ito. Benguet at Baguio City, bayang iyong babalikan.
Matatagpuan ang probinsya ng Benguet sa rehiyon ng Cordillera Administrative Region o CAR. Kilala ang Benguet dahil sa mga mineral katulad ng ginto, pilak at tanso na matatagpuan dito. Isa ito sa may pinakamaraming mamimina sa Pilipinas, subalit hindi lingid ang agrikultura bilang pangunahing pinagmumulan ng kabuhayan ng mga taga-Benguet. Tinagurian ang Benguet bilang salad bowl ng Pilipinas dahil naririto lahat ng gulay na makikita sa salad. Dumaan ang Benguet sa kamay ng mga mananakop kaakibat ng pagtulong ng mga mananakop sa pagpapalago ng agrikulturang pamumuhay ng mga taga-Benguet. Ang layon ng mga itong baguhin o tanggalin ang nakaugaliang pamumuhay. Dahil sa kanyang natatanging malamig na temperatura, ang Baguio City na kinikilalang summer capital of the Philippines ay nagiging sentro na rin ng kabuhayan ng mga mamamayan ng CAR. Bilang isa ito sa mga karaniwang binibisita ng mga turista. Ang kanyang angking ganda ay nagsilbing malaking boost sa turismo ng bansa na nagbukas sa iba't ibang oportunidad ng pagninegosyo. Ilan lamang dito ay ang pag-usbong ng iba't ibang shopping centers, mga naglalako sa iba't ibang tourist sites, mga hotel at marami pang ibang korporasyon. Tanong-tugon, pampadunong, pamprosesong katanungan. Ano ang mga katangiang pisikal ng bansa na may kinalaman sa kabuhayan ng mga mamamayan? Para sa kasagutan, ang mga katangiang pisikal ng Pilipinas tulad ng mga bundok, ilog at dagat ay nagbibigay ng mga mapagkukunan para sa agrikultura, pangingisda at turismo na bumubuhay sa kabuhayan ng mga mamamayan. Mula sa kabuhayan, ano ang mga produkto at serbisyo sa Pilipinas na nagmumula sa mga katangiang geographical ng bansa? Para sa kasagutan, mula sa kabuhayan, ang mga pangunahing produkto at serbisyo sa Pilipinas na nagmumula sa katangiang geographical ay mga bigas, nyog, prutas, at mga serbisyong pangturismo. Paano ang mga katangiang geographical ng Pilipinas ay nag-aambag sa produksyon ng mga ito? Para sa kasagutan, ang mga katangiang geographical ng Pilipinas tulad ng klima at likas na yaman ay nag-aambag sa produksyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng angkop na kondisyon para sa pagtatanim at pag-unlad ng mga industriya tulad ng pangingisda at turismo. Ugnay-unawa, ating ilapat at iugnay. Ibahagi ang mga obserbasyon sa inyong kapaligiran, partikular na sa inyong lokalidad patungkol sa ugnayan ng katangiang pisikal o geografiya sa kabuhayan. Para sa paglalapat at pag-uugnay, katangiang pisikal o geographikal, at para sa pangalawang column, dulot nitong kabuhayan sa inyong lokalidad. Para sa anyong lupa, anyong tubig, klima at panahon. Ang geografiya at ang kapaligiran. Bukod sa hanap buhay at pagkakakitaang negosyo, ang relasyon ng geografiya at katangiang pisikal ng bansa sa kapaligiran. Sa pinakasimpleng konsepto, ang kapaligiran ay tumutukoy sa mga bagay na makikita sa ating paligid. Ito ay maaaring tumukoy sa ating tahanan, labas ng bahay, mga paaralan, at mga establishmento. Bukod dito,
Hindi rin may kakaila na ito ay tumutukoy sa kabuuan ng mga buhay ng lahat ng mga organism dito sa mundo. Ating suriin ang kalagayan at katangian ng ating bansa. Tanong-tugon, pampadunong, pamprosesong katanungan. Anong aspekto ng katangiang pisikal o heograpiya ng bansa ang direktang nakaapekto sa kalagayan ng kapaligiran? Para sa kasagutan, ang aspekto ng katangiang pisikal tulad ng pagguho ng lupa at pagbabago ng klima ay direktang nakaapekto sa kalagayan ng kapaligiran sa bansa. Ano sa tingin mo ang magiging kahinatnan ng kasalukuyang kalagayan ng ating kapaligiran at katangiang pisikal o heograpiya sa pamumuhay ng tao? Para sa kasagutan, sa tingin ko, ang kasalukuyang kalagayan ng ating kapaligiran at heograpiya ay maaaring magdulot ng mas malawak na panganib sa kalikasan na magiging sanhi ng kakulangan sa mga mapagkukunan at negatibong epekto sa mamumuhay ng tao. Ang heograpiya at ang kultura. Bilang ito ay sumasalamin sa kabuuan ng pagkabansa ng Pilipinas, saan ka man lupalop makarating sa ating bansa at kung anuman ang mararamdaman mong temperatura, ang kultura ay maaaninag kailanman. Sa mga tradisyon, paniniwala, batas, musika, sayaw at iba pang aspekto, tiyak na tiyak ang impluwensya ng kultura sa katangiang pisikal ng bansa. Suriin ang katangian ng panonooring video. Tanong-tugon, pampadunong, pamprosesong katanungan. Ano ang mga direktang impluwensya ng pagiging kapuluan at mga iba pang katangiang pisikal ng bansa sa pagsulong ng kultura? Para sa kasagutan, ang pagiging kapuluan ng Pilipinas at ang mga iba pang katangiang pisikal nito tulad ng mga bundok at dagat ay direktang nakakaapekto sa pagsulong ng kultura sa pamamagitan ng paghubog ng mga lokal na tradisyon, sining at pagkakakilanlan ng mga komunidad. Sa paanong maisasalamin ang kultura ng ating bansa sa pamamagitan ng kanyang pisikal na katangian? Para sa kasagutan, maisasalamin ang kultura ng ating bansa sa pamamagitan ng pisikal na katangian nito sa pamamagitan ng mga lokal na sining at produkto tulad ng mga handicraft at pagkain na nagmumula sa likas na yaman at heograpiya ng bawat rehiyon. Ugnay-unawa, ating ilapat at iugnay. Ibahagi ang mga obserbasyon sa iyong kapaligiran, partikular na sa inyong lokalidad patungkol sa ugnayan ng katangiang pisikal o heograpiya sa kabuhayan. Para sa unang kolum, katangiang pisikal o heograpikal. Para sa pangalawang kolum, kultura ng inyong lokalidad. Unang bilang, anyong lupa, anyong tubig, klima at panahon. Ikatlong araw. Buklat mulat. Handang mamulat sa mga konseptong dapat. Mag-book para sa iyong trip o paglalakbay patungo sa aralin. Ang inyong gagawin ay tala ang mga konsepto o ideyang nagpamulat at umantig sa mga isip at puso niyong patungkol sa aralin at ugnayan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Para sa paglalapat at pag-uugnay,
Suriin ang mga pagkakapareho at pagkakaiba ng mga katangian o konsepto ng kabuhayan, kapaligiran, at kultura at inyong ugnayan sa isa't isa. Kabuhayan, kapaligiran, kultura, at heograpiya. Iugnay ang iba't ibang video na tumutukoy sa katangiang pisikal o heograpiya ng bansa sa konsepto sa kabuhayan, kapaligiran, o kultura. Pagkatapos nito ay magbigay kayo ng mga pahayag patungkol sa ugnayan at posibleng epekto nito. Para sa inyong pagsusulit, ayon sa mga video at pahayag, anong K at kanyang ugnayan at anong epekto nito? Isulat ang inyong sagot sa kwaderno. Ako ang Davao, paraiso at kultura sa gitnang umaangat na ekonomiya. Ako ang lugar ng puno ng buhay, ang lugar na kumakatawan sa parehong sinauna at makabagong panahon, ang pook na puno ng kulay, artificial man o natural. Iba't ibang tao na nagkakaisa para sa ikauunlad ng syudad. Higit sa lahat, ako ang pook na magpapakita sa iyo kung ano ang tunay na kahulugan ng ganda at saya. Halina't mamangha sa itinatagong kayamanan ng syudad ng pag-asa at buhay. Ako si Davao, tanyag sa katagang King City of the South. Oo, sa akin nagmula ang kauna-unahang presidente ng Pilipinas na mula sa Mindanao. Ako'y itinatag noong 1903 hanggang 1914 ng mga Moro, kung kaya't hindi nakakapagtakang binuo ako ng 11 na tribong namumuhay ng mapayapa at nabibilang sa 1,600,000 populasyong nananahan sa akin. Ako'y itinuturing bilang isang highly urbanized na syudad at isa rin sa mga sentro ng komersyo at kaunlaran sa Mindanao. Kaya't di nakapagtatakang nagtataasan at nagtatayugan ang mga gusaling nakatayo sa iba't ibang parte ng aking kalupaan at maraming sasakyang dumaraan sa aking mga kalye. Nabibilang ako sa probinsya ng Davao del Sur at nanahahati sa 3 distrito. Simulan natin sa usapang pagkain. Una na dyan ang mga pagkaing isdang tiyak na magdadala sa iyo ng kaibuturan ng dagat sa sarap. Kabilang na dyan ang tuna, pusit at sari-sari pang isdang matatagpuan sa lahat ng sulok ko. Mayroon ding mga kainan, komersyal man o karinderyang sulit sa bulsa at swak sa inyong panlasa. Prutas ba ang hanap nyo? Marami rin ako niyan. Kabilang na riyan ang saging, langka, durian at iba pa. Kung kaya't hindi may pagkakailang, tinawag akong Fruit Basket of the Philippines. Pangalawa sa listahan ang mga magagandang pasyalang magbibigay sa inyo ng kasiyahan at kaalaman tungkol sa akin. Unang-una ang Philippine Eagle Center na matatagpuan sa Kalinan. Sa pasilidad na ito matatagpuan ang 32 na agila kabilang na ang Peteco Pagage Free o mas kilala sa bilang na Philippine Eagle na klasipikado na bilang critically endangered o nanganganib ng maubos. Matatagpuan din sa parke ang iba't ibang hayop kagaya ng mga unggoy at rabbit. Sunod naman ang Davao Crocodile Park na tahanan ng naglalakihang buhaya. Matatagpuan ang parke sa Talumo sa sentro pa rin ng Davao. Ilan pa sa mga pwedeng pasyalan ang People's Park at mga tanyag na mall. Higit sa lahat, huwag niyong palalampasing makapunta sa tanyag na Island Garden of Samal. Maputi at mapulbos na buhangin. Malakristal na dagat na animoy mang-aakit sa iyo na maligo. Mga punong nagbibigay silong at mas nagpapaganda sa kabuuang kapaligiran ng isla.
Ang Samal Island ay magbibigay sa iyo ng tunay na kahulugan ng paraiso. Sabayan pa ng mga atraksyon kagaya ng kayak riding, island hopping at iba pang tuluyang magpapa-inlove sa iyo sa isla at tiyak na babalik-balikan mo. Kung paalis ka na, marami akong pabaon sa iyo. Mga produkto ng durian, mga bag, damit at iba pang souvenirs na pwedeng pasalubong sa mga mahal sa buhay. Pwede ring mag-uwi ng mga prutas. Maiuwi rin nyo mga produktong gawa ng mga grupong etniko kagaya ng jars, vases at mga hinabing produkto. Ngunit ang pinakamagandang pabaon ko sa inyo ang mga alaalang tiyak na magbibigay sa inyo ng mga magagandang impresyon sa akin. Higit sa lahat, ang pinakaiingatan kong yaman ay ang mga taong nananahan sa akin, mapag-alaga, kalmado at nagpapahalaga sa mga batas at kultura. Iyan ay ilan lamang sa mga katangian ng mga Davaoenyo. Kung kaya't hindi katakatakang napanatili ng mga tao ang aking sinaunang pamamaraan at kultura sa kabila ng modernong pamumuhay at ekonomiya. Kahit patuloy ang pagdami ng mga banyagang dumarating at nananahan na sa aking kalupaan, napapanatili pa rin ang dating kultura ng Davao. Ako nga ang lugar ng puno ng buhay, ang lugar na siyang magbibigay sa inyo ng mga magagandang alaalang tiyak na hindi maaalis sa inyong mga puso. Kulturang umiiral sa mga makabagong pamumuhay, mga destinasyong malaparaiso, mga pagkain gumigising sa natutulog na diwa, at mga taong mapag-alaga at may respeto. Mga katangiang kailanmay ipagmamalaki ko sa inyo at sa mga susunod pang henerasyon. Kaya't halina sa kaibuturan ng aking lungsod at lasapin ang bawat sandali. Ako ang Davao at may pagmamalaki kong ako ang King City of the South.